Alam po ninyo, ito po, sabi po ni BP Sara, ay tila yata tinakasan, no? The sarcasm is lost on him. Yung po nung tinanong po si BP Sara, ano ang reaction niya dito po sa sinabi ni BBM. Sabi kasi ni BBM, I'm glad I can help, no? O something to that effect na natutuwa ako at ako ay nakatulong. Kung matatandaan po ninyo, tinanong po si Auntie Claire kung ano masasabi ni BBM na dahil daw po sa pagkakakulong nito ni Pangulong Duterte sa dahig ay yung dati nagkaroon po ng pagpapatawaran sa pagitan po ni Pangulong Duterte at ng kanyang anak na Vice President si Sara Duterte. At dahil po dyan, dati po wala raw silang relasyon mula nung lumalaki po si BP Sara. Very busy po bilang mayor si Tatay Digong. Dahil po dyan, sa pagkakakulong na yan, halos araw-araw daw po may time na ngayon si Tatay Digong at saka si BP Sara para po magkaroon ng bonding bilang mag-ama. So, sarcastically, ay sinabi po ni BP Sara na maraming salamat sa iyo BBM dahil sa iyo ay nagkaroon kami ng relasyon, no? Nagkapatawaran at nagkaroon kami ng relasyon. Sagot po ni BBM, I'm glad I'd help. Ito naman po ang sagot ni BP Sara, the sarcasm is lost on him. Sa madaling salitang lingwahe, dahil pareho pong magagaling tong presidente at vice president, sa atin pong hindi gaanong nakakaunawa, ang ibig nilang sabihin ni BP Sara, hindi siya na-gets ni BBM. Alam mo, BP Sara, hindi mo rin nagigets si BBM. Sa totoo lang, ang ginagawa po ng administrasyong ito, wala na po sila sa hulog, no? Nakikipagmatigasan, nakikipag-asaran, wala na po silang pakialam. Alam niyo po, ito po yung administrasyon na wala na po kumbaga, wala silang pakialam kahit sila ang pinaka kung bagsak man sa rating, wala pong pakialam itong gobyernong ito. Kung pinakamababang rating na tamo ng isang sitting president, wala pong pakialam si BBM. Kung bagsak po kung mataas po ang presyo ng bilihin, wala pong pakialam. Kung wala po siyang proyekto, wala siyang pakialam. Ang pakialam nila, kailan tayo makakautang? Okay, ang ibig ko sabihin, mga kapatid, no? Sabi ni BP Sara, nakalimutan yata ng gobyerno ni BBM na ang trabaho niya bilang Pangulo ng Pilipinas ay hindi ayusin yung mga pamilyang hindi nagkakasundo. Hindi po ayusin yung mga pamilyang hindi nag-uusap, no? Kung hindi, yung magtrabaho para sa bayan. Yan, no? Hindi niya siguro naintindihan na ang duty and obligation niya ay para sa bayan, hindi para ayusin ang problema ng mga pamilya. Ayan po ang mga sagutan ng ating dalawang pinakamataas na pinuno, President at Vice President. Okay, walang pakialam kung ang krimen ay napakarami na pong krimen, no? Yung marami na pong bumalik na naman po yung droga, wala pong pakialam. Sa kanila, makapang-asar na lang si BBM. Makapang-asar. Okay. Sa ilang pong update, ayon po kay BP Sara, nabuo na po ang defense team at ayon naman po sa kanilang abogado, pangunahing abogado o yung lead counsel na si Kaufman, ay wala pong Pilipino na opisyal sa defense team, no? So hindi po kasama si Harry Roque. Pero marami pong Pilipino na tumutulong, Filipino lawyers na nakikipagtulungan po out of
yung nag-extend po ng tulong nang hindi po, kahit hindi po sila miyembro ng official na team kasi limitado lang po, no? May bilang lang po yung miyembro, pwedeng maging miyembro ng ICC defense team. Okay. Kaya ayon pa kay BP Sara, lahat yung mga bagong abogado nakausap na ni Tatay Digong. At mukhang tapos na po ang kanyang tungkulin, no, dito sa Dahig at maaari na po siyang makauwi. BP Sara, kayo nagpapaalala kay Tatay Digong na baka matulad kay Ninoy o kung ano pa man, no? Sana ikaw din, isipin mo rin, no? Hindi lang po si Tatay Digong ang target ng mga yan. No? Ikaw nga ang gustong-gusto nilang mawala sa landas nila dahil ikaw ang pinakamalaking tinik. Sana sa iyong pagbabalik sa Pilipinas ay wala nakakaalam kung pwede lang sana na bigla ka na lang nasa Davao, no? Kung maaari po sana na ganun, na hindi ka na dumaan dyan sa NAIA o kung saan pa mang paliparan na hindi ka sigurado sa iyong kasi nakita natin kay Tatay Digong, wala po nakapasok ng mga kakampi niya na sasalubong. Di ba? So sana naman itong mga ating pinagkakatiwalaan ng mga kasundaluhan, ito pong ating pinagkakatiwalaan ng mga kapulisan, no? Kung ano man po 'yun, sa bagay wala naman po tayong naririnig na kaso niya mula sa ICC. Kung siya naman po ay dadakipin dahil sa mga isinampang kaso dito sa Pilipinas, talagang harap-harapan na po, garapalan. Tandaan po ninyo, ang epekto po, yung akala ninyo na madudurog nyo yung mga Duterte, papaalala lang po natin sa mga nag-iisip ng kasamaan kay BP Sara. Baka itutulad nyo naman kay Duterte na may lihim na palang mga warrant of arrest. Baka gusto nyo itulad kay Tatay Digong na meron palang lihim na warrant of arrest. Pakaisipin nyo po. No? Nung pinakulong nyo po si Tatay Digong, lalo pong bumagsak yung popularidad ng presidente ng Pilipinas. Yun lang po pinapaalala namin. Hindi po nakakabuti sa inyo yung mga pinagagawa nyo kay at tumaas po ng higit doble-doble, no? Pinakamataas po. Lahat po ng sa 5 opisyal, pinakamataas na opisyal, kasama na si Chis Escudero, hindi na po siya pinaligtas. Kasi po dahil lang siya, pakyut lang. Hello, may bisita ako. Dahil pakyut lang po si Chis Escudero, hindi po siya ganong nasasagasaan ng pagbabang. Ngayon po, semplang na rin po. Lahat po, yung 4, sumemplang po si President Bongbong Marcos, pinakamababa pong rating. Sa kasaysayan po ng sitting president, siya po ang nagkamit ng pinakamababang approval rating. Kita nyo na. Yan po ang epekto ng pagpapadakip ninyo kay Tatay Digong. Hindi po nakabuti sa inyong political career. At isa pa po, si Martin, siyempre mababa as usual. Pero ang pinakamalaki pong binaba, itong si Quezon, waiter Escudero. Sa pagiging waiter mo, kitang-kita na ngayon, lalo na ngayong hindi ka nag-issue ng subpoena. Delay mo. Hindi nga po delay. Kunwari, pag-aaralan pa nila eh. Pero ang isa lang po kahulugan yan. No? Pinahiya mo si Amy Marcos sa kanyang committee hearing na walang umattend. Imbis na kampihan mo si Amy Marcos dahil senador mo siya,
at sinabpinan niya yung mga hindi umattend, tila ang kinampihan mo pa yung mga cabinet official. Bilib na bilib ako rito kay Quezon Escudero eh. Ha? Pag hindi, wala po siyang kinalaman, halimbawa po yung sa ICC, sinabi niya, legal ang pagpapahuli kay Tatay Digong. Wala kang kinalaman dun eh, hindi ka kinukonsulta eh. Alam mo ang sagot kung legal o hindi legal. Pero sa sarili mong bahay, binastos ang mga senador, hindi dumalo ang mga cabinet official, at dahil dyan, nagpasabpi na si Amy Marcos, ayaw mong pirmahan. Bakit ayaw niyang pirmahan? Kasi yung katwiran po ng cabinet, yung katwiran po ni Lucas Bersamin ang dinadala niya. Paano naman yung senador mong ipinahiya? Wala po siyang pakialam sa senador niya eh. Ang pakialam niya po yung magpabango sa palasyo. Kaya ang kinakatwiran niya, yung katwiran ni Bersamin. Kalokohan yan masyado, Chis. Basa ka na namin. Hindi na pwede ma-double talk mo na kunwari. Simple lang yan. Nagsabpi na si Amy, pipirmahan mo kung gusto mo. Kung ayaw mo, kunwari pag-aaralan. Kasi dakdak dito, dakdak doon. Hindi mo na kami madadala sa dakdak. Napakasimple. Dahil kami, nakita na namin sa Kongreso yan, sa HOR. Pag ayaw dumalo, kahit na anong katwiran, isasabpi na, show cause order, tapos yan, contempt, at saka hahantingin na. Tapos ikaw, sa Senado, putya. Pag-aaralan mo pa. Ano pag-aaralan? Kalokohan yan. Baka sakaling, pinakamababang approval rating ng sitting president. Ang meron si BBM. Yan po ang katotohanan. Pag-aaralan mo, keso, katarantaduhan yan. Yung impeachment nga, nawala ay impeachment. Yung ICC, yung pagdakip nga kay Tatay Digong, wala ka namang kinalaman dun. Alam mo kagad na legal eh. Bakit legal? Pabor sa gobyerno, pabor sa amo mo. Pero pagkakontra sa amo mo, pag-aaralan mo pa. Pero pag pabor sa amo mo, tama yung ginawa ng amo ko. Kaya ikaw, kala mo, laging mataas yan si Chis eh. Hindi napapansin eh. Paano? Laging playing safe. Lagi siyang playing safe, sutil naman. Simple lang po. Kung ang Senado, yung isa lang ang tanong dyan, Chis eh. Wala ba kayong kapangyarihan na mag-imbestiga sa Senado? Ang may kapangyarihan lang bang mag-imbestiga, HOR? House lang ba ang may kapangyarihan mag-imbestiga? Kung may kapangyarihan kayong mag-imbestiga at hindi dumalo, anong gagawin nyo? Pag-aaralan? Katarantaduhan yan. Ikaw ang galing mong magsalita eh. Tinanong ka legal ba yun? Sa tingin nyo yung pagkakadakip kay Duterte? Ay, legal yan. Alam mo kagad na legal eh. Hindi mo sinabing pag-aaralan ko pa eh. Ganun ka kagaling. Hindi po tayo kawawa. Sila kawawa balang araw. Dapat pinag-aralan mo yung House of Representatives. Ano ang ginagawa nila sa mga ayaw dumalo? Pinagtatawanan ka ng mga HOR. Alam mo ba kung ilan lang ang boto ni Paduano? Alam mo, Chis, milyon-milyon ang boto mo. Si Paduano, malamang, hindi ko alam kung umabot ng 100,000 boto niyan. Pero ang meron si Paduano na wala ka, Yagbols. Di ba? Wala. Si Mr. Contempt.
Hindi ko po sinasabi na tama yung pagpapakontempt ni Paduano. Pero wala pa